Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Magandang hapon, minus Miss Thea Pecho Corpus, Sister L po, Elaine Apit. Naantok, kape ka muna ng Jim's Coffee. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Lunes, 25 ng buwan ng Setyembre. Di natin malam kung inaasar tayo o ginogoyo. Katiting na oil price rollback kasado na bukas. Abay, ang laki ng rollback mga kuya, ha? Mga jeepney drivers, bus drivers, taxi drivers. 20 centavos mga kuya ang bawas presyo sa diesel at gasolina. At tigil pasada o transport strike, banta ng grupong Piston sa pagkaantala sa taas singil sa pasahe. Pilipinas pumalag sa floating barrier ng China sa Bao de Masinloc. Babaklasin daw ng Philippine Coast Guard. Intel at confidential fund ng PCG at Philippine Navy tiniyak na tataasan ng Kongreso. Kamara de Representantes nagulat sa 125 million confidential fund ng Office of the Vice President na ginastos sa loob lamang ng 11 araw. Talaga. Department of Justice at Commission on Elections nagsanib puwersa kontra vote buying at vote selling para naman sa barangay at sangguniang kabataan elections. Department of Health kinalampag naman tungkol sa bagong Nipah virus na kumakalat ngayon sa bansang India. Person of interest sa pagsabog ng Molotov cocktail sa NAIA Terminal 3, hinahunting ng Philippine National Police. Isang American diplomat nakasagasan ng rider sa tapat ng US Embassy sa Roas Boulevard, Manila. Ang biktima patay. Bulkang Taal kumalma na sa pagbuga ng VAG o volcanic smog, ayon naman yan sa PHIVOLCS. At sa detalye ng ating mga balita, hindi natin malaman kung magpapasalamat tayo rito, maasar eh. Sabi sa'yo lakay, ginubuyo. Abay, may rollback po sa presyo ng produktong petrolyo bukas mga kuya. At batay sa anunsyo ng mga oil companies, limpak-limpak na 20 centavos ang itatapya sa presyo ng diesel at gasolina. May rollback din sa kerosene. Ito ay 50 centavos kada litro. Ang paggalaw sa presyo ng petroleum products ngayong linggo ay nakabatay daw sa 5-day trading mula September 18 hanggang September 22. Pero hindi pa matiyak kung may panibago ng mga rollback o increase sa susunod na linggo. Samantala, nagbanta ng tigil pasada ang grupong Piston kung hindi pa rin aaprubahan ang hirit nilang dagdag pasahe. Ayon kay Modi Floranda, National President ng Piston, umaabot na sa halos 450 pesos ang nawawalang kita sa jeepney drivers sa 11 ulit na pagtaas ng presyo ng mga petrolyo. Bagaman ay inaasahang rollback sa presyo ng mga petrolyo bukas, sinabi ni Floranda na wala itong saysay dahil sa laki ng itinaas ng presyo ng langis. Sabi pa ng Piston leader, kailangan ng madaliin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang taas pasahe at hindi na maaaring ito'y piso lamang. Kaugnay po niya narito ang tinig ni Modi Floranda. Mahirap pong anuhan ng presyo dahil lang ang pagtiningnan po natin yung sa laki ng nawalang kita ng ating mga driver, hindi obra ang presyo. Pero pagtiningnan po naman natin para sa kabuuan, hindi mas dapat talaga ang galawin talaga ng gobyerno yung usapin ng
buwis sa produktong petrolyo. Kasi pag sa atin, usapin ng dagdag pamasahe, bagamat ito'y karapatan ng ating mga driver at mga operator, pero tinitingnan po natin yung kalagayan ng ating mga mamamayan, ng ating mga pasahero. Samantala, kasama din sa mabibigyan ng ayuda ang mga may-ari ng mga sari-sari stores na nagtitinda ng bigas epekto ng rice price ceiling. Good news kay Aling Nelia na may sari-sari store sa Mandaluyong. Inatasan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang DSWD na bigyan ng ayudang 15,000 pesos ang mga sari-sari store owners na nagtitinda ng bigas. Gagawin naman ito ng DSWD mula September 25 hanggang September 29. Katuwang ng DSWD ang Department of Trade and Industry sa pagtukoy naman sa mga kwalipikadong may-ari ng sari-sari stores na nagtitinda rin ng bigas. Matay sa pinakauling datos ng DSWD, 92 million pesos na ayuda na ang naipamahagi sa mga rice retailers. Naapektado na Executive Order number 39 na nagtatakda sa price ceiling ng bigas mula 41 hanggang 45 pesos. Nakahandang baklasin ng Philippine Coast Guard ang floating barrier na inilagay ng Chinese Coast Guard sa Baho de Masinloc sa Scarborough Shoal. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni PCG spokesperson for West Philippine Sea Commodore J. Tariela na handa silang sumunod kung iuutos ni Pangulong Bongbong Marcos na alisin ito. Sinabi pa ni Tariela na ayaw nilang magkaroon ng diplomatic misstep kaya hindi nila agad inalis ang barrier. Narito po ang tinig ni Commodore J. Tariela. This was already reported to the National Task Force West Philippine Sea, sir. And publicly, I think it was Senate President Mig Subiri who requested the Coast Guard to remove the barrier. Opo. But as for the NTFWPS, ito yung ating task force for interagency cooperation, of course, with being chaired by National Security Advisor. This is something yet to be discussed. And kung ano man ang mapag-usapan at maging guidance ng ating Pangulo, ang Philippine Coast Guard po ay gagawin kung ano man ang magiging action na kailangan natin, sir. Kaugnay nga niyan, kinundina ng mga senador at iba pang sektor ang pinakahuling hakbang ng China sa karagatang sakop ng Pilipinas. Samantala, posibleng mas malawak pa kaysa napabalita ang corals na winasak ng mga Chinese sa West Philippine Sea. Sa panayam ng DZRA, sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na hindi lamang coral sa Escoda at Rosol Sea Reef ang sinira. May iba pang na-monitor na lugar ang Coast Guard, pero hindi pa pwede isa publiko ang kanilang nadiskubre sa ngayon. Viral sa social media ang larawan at video ng tambak at durog na corals na nadiskubre sa Sandy Cay 2, malapit lamang sa Pag-asa Island. Pero tumanggi muna ang Coast Guard na magkomento tungkol dito. Ganito ang sabi ni Commodore Tariela. Malawak ho pala talaga ang pagkawasak ng mga corals na nangyari na, Commodore. Well, for me to safely answer your question, Sir Jerry, ang sasabihin ko na lang is that it's not just in Escoda or in Rosol Reef na nakapag-monitor ang Coast Guard. There are still maritime features na na-monitor ang Coast Guard ng ganyang sitwasyon. But officially, we are only authorized to talk about and discuss publicly Rosol Reef and Escoda Shoal as of this time. Samantala, itinutulong kagawa naman ng Chinese militia fishing vessels ang pagsira sa mga coral reef na nasa West Philippine Sea. Tiniyak naman ng House Committee on Appropriations na popondohan ang confidential at intelligence fund ng mga ahensyang umaharap sa China sa West Philippine Sea. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Congressman Zaldico, chairman ng komite, hindi pababayaan ng pamahalaan ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy sa pakikipagpatintero sa mga Chinese
Kumpiyansa rin si Ko na hindi isusuko ng Administrasyong Marcos ang teritoryong pilit inaangkin ng China. Narito po ang pahayag ni Congressman Zaldico. Meron mismong discussion ng ating speaker at ang ating Pangulo na malagyan, kaso lang medyo confidential fund of intelligence. Hindi natin pwede ibigay ang detalye, pero maglalagay ko talaga tayo ng pondo para dyan kasi para naman makipag-patentero tayo sa mga China na yan. Hindi naman tayo magpapabaya. Una nang iginiit ng Philippine Coast Guard na hindi nila kailangan ng drama para paniwalaan ng kahit sino sa pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Oras sa ganap na alas 4:15. Ginastos ng Office of the Vice President sa loob lamang ng 11 araw ang kanilang confidential fund na nagkakalaga ng 125 million pesos. Noong 2022 at ito ay katumbas ng 11 million pesos sa kada araw. Ito ang kinumpirma ni Congresswoman Estela Kimbo, Vice Chairperson ng House Committee on Appropriations, sa plenary deliberation ng panukalang budget ng Commission on Audit. Sa interpellation ni Congresswoman Arlene Brosas ng Gabriela, inamin ni Kimbo na maging siya ay nagulat din. Nasa loob lamang ng 11 araw ay inubos. Ginastos ng Office of the Vice President ang kanilang confidential fund na nagkakahalaga ng 125 million. Ito'y salungat sa impormasyon ng Makabayan Black na nagastos ang Office of the Vice President ang confidential at intelligence fund sa loob ng 11 na araw. Gandang paliwanag ni Congresswoman Estela Kimbo. Nagulat din po ako nung mabasa ko ang mga balita na tila nagastos po sa loob ng 19 days at tinanong ko po ang COA at tinignan ko po ang mga iba't ibang mga reports. Pero hindi po ito nagastos sa loob ng 19 days kung hindi 11 days po. Papasuntok pa sa kamay. Parang hirap na hirap mag-explain lakay, ano? Napapabuntong hininga si Congresswoman Estela Suarez Kimbo. Ayan. Samantala, sa iba pa nga balita, formal nang inumpisahan ang matatag K-10 curriculum ng Department of Education. 35 paaralan sa iba't ibang panig ng bansa ang napili para sa test run ng nasabing bagong curriculum. Ayon sa DepEd, sa ilalim ng bagong curriculum ay tatanggalin na ang ilang asignatura tulad ng mother tongue na gagamitin na lamang na medium of instruction. Sa ngayon, tanging grade 1, 4 at 7 muna ang tuturuan ng nasabing bagong curriculum. Samantala, narito muna ang ating DZRH Malakas promo. Christmas time in the Philippines. Santa Claus coming down your chimney or your nipa. Jingle bells, jingle. Saan ba mamimigyan ng pamasko ngayon si Ninong Santa Claus Sherwin Alfaro sa ating DZRH Malakas Aguinaldo promo? Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakaina ang matiyempuhan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan, magmano kay Ninong Sherwin para kay mabigyan na Aguinaldong tig 1,000 piso.
But pa Sherwin, ha? Mataas pa sa rollback, ha? Pwede ba akong sumali dyan? Lagi naman ako nakikinig eh. Disqualified ka, hindi ka pwede. Ayan. Alamin natin ang exact location ni Ninong Sherwin. Sherwin, please come in. Lakay, alam mo, mukhang makulimlim mga panahon dito sa Nabotas. Pero mukhang magliliwanag ang hapon itong dalawang magkapit-bahay na to. Dahil, mantay mo yan, no? Pinagmamalaki nila yan, naglabasan yung mga radyo. May mga radyo. Paganda ng transistor, ha? Kung ito pa, lumaan pa ito ng radyo, Ito, nahulog ito, bayaanin na ito ng napilay na, nagkapingas-pingas na yung radyo. Pero, nakikinig ko si ate, pangalan mo ate? Antonia po. Antonia Marcelino. Si ate Antonia Marcelino, lagi ka pa nakikinig sa DZRH? Yes po. Lagi po, kasi sa drama po ni Sir Deo Macalma. Sa drama talaga nila kay Deo Macalma. Nagdadrama ka pala Lakay. Alinteria ni Alinteria, Lakay. Ayan sulat ng ng palabas po. Mula doon sa balita hanggang sa huwag ka na pagdidikit, Lakay, pagkatapos mo kasi yung karinderya dati, di ba? Aha. At saka yung Mr. Romantico ni Badong Royales. Oo, Lakay, yung karinderya ni Alinteria. Ikaw yung napapakinggan. Pangalala, kasama ka doon sa drama. Ako lang po yung kumakain doon, Aling Antonia. Doon po kasi, paborito ko kasi yung DCRH po mula pa nung bata pa po sa probinsya. Sa probinsya po. Napakinggan po kasi yung kapatid ko na binalita po sa DCRH na naksidente po sa probinsya. Oh. Sa DCRH ko lang po yun na pakinggan ng madaling araw. Saan ang probinsya niyo, ate? Namatay po siya sa nakalunok po ng isda. Naku, lungkot naman. Nakalunok ng isda? Oo. 2021 po yun eh. 2001? 2021. Opo, pandemic po. Pandemic. Nahuli po siya. Opo, naano ko po sa DCRH yun, sa DC Kasuho, 24 oras. Doon ko po napakinggan yun. Pero una sa DCRH. DCRH na. Akala ko Ted Paulon mo, tsaka kabayan narinig, Aling Antonia. Narambol na. Pero una sa DCRH. Bigyan mo kagad si ate ng 1,000 pesos. Bigyan na natin ito ng 1,000 kung ano na pinakwento. Baka saan pa tayo mapunta eh. Baka mapunta pa kay Mike Enriquez yan. Wala na si Mike Enriquez. Kaya nga, saan pa mapunta yung kwento. Ito na, may 1,000 pesos yan. Congratulations. Congratulations sa'yo. Congrats sa nanay. Si kuya. Ayan. Ako po si Danny Gaco, kapitbahay ng kasama ko. Kapitbahay, pero nakikinig din kayo sa DZRH. Opo, sir. Kasi magandang boses ni Sir Deo Macalma eh. Akala ko si Arnold Clavio. Bigyan na natin ito, baka kung ano rin ikwento. Ayan ang kuya. At mga kapitbahay na ito nakakatakot ang kwentuhan. Sobrang ka natin magkwento. Lahat ay kasi pati kapitbahay. Wala pa ano man. Sherwin, pagkasablay ang kwento, bawasan mo ng 500. Paparihan mo yan 1,000 mo. 500 na lang. Okay. Maraming salamat sa inyo dahil kayo po ang dahilan kung bakit number 1 ang DZRH sa recent Nielsen and Kantar survey. Number 1 ang DZRH sa Metro Manila at sa Mega Manila. Ayos number 6, Sherwin Batal para tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Dito sa DZRH sa walang bawian. Walang bawian. Pagka binigay na yan wala nang bawian yan. Pagka ipinangako yan, ibibigay yan. Maraming salamat Ninong Sherwin Alfaro, ang Santa Claus ng bayan. At yan ating DZRH Malakas Aguinaldo promo. Standby sa ating mga reports. Ano ang latest sa Malacanang? Standby Leta Narciso. Aba, yung pagbaklas sa floating barrier ng China sa Bao de Masinloc. Abay, tiniyak na sa palasyo ng Malacanang. Oh, may go signal mula sa ating Commander-in-Chief, General Ferdinand Bongbong Marcos.
At Secretary Eduardo Anyo. Wow. Standby Christian Manyo. Paano wawasakin yan, ha? Huwag na mawasakin, tanggalin na lang, dalhin dito. Ayan. Pwede ba yun, Lakay? Papayagan ba? Hindi pwede. Kasuhan tayo ng theft. Di ba bawal yun? Robbery. Bawal yun, di ba? Bawal. Standby manang Milky Rigunan. Abay, sabi ni Senator Jinggoy, dapat to ang AFP at DND, ha? Abay, kumilos na sa ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Standby Val Gonzales. Philippine National Police, wala pa impormasyon sa mga pagpapadeport ng Canadian Immigration kay dating PNP Chief General Rodolfo Azurin. Ay, nung weekend pa yun, Lakay, pumutok ka hanggang ngayon, wala viral pa rin. yan, oo. Ba't naman ipapadeport si General Azurin mula doon sa Canada, ha? Anong issue yan? Standby sa balitang showbiz. Ano ba yung joke ni Joey De Leon? Oo, Luby the Lakay. joke. Kasi, Ano yung Luby joke? baka ma-preempt naman yung report ni okay. Aliyah. Mamaya na, Lakay. Sige, ha? Aba, pati pala si Joey De Leon na mga best friend, ha? Meron din siyang, cable to, ha? Alam mo, Lakay, kasi nag-trending yun dahil parang marami yung mga nagsasabi na sana daw wag na ganun yung kanyang mga biro. Ganun yung masama ba ang dating? negative. Medyo negative sa netizens, Okay. Lakay. Babalikan po natin ang detalyang mabalitang yan sa ating mga reports. At naku, ha? Ano kayang gagawin ni Ambassador Mary Carlson? Doon sa isang American diplomat na nakasagasa ng rider. Sa tapat po ng embahada ng Amerika dyan sa Roas Boulevard, Mahabigan. Patay yung rider. Kakalungkot naman. Dinala ba sa embassy yan? Pinagamot ba? Di ba tinakbo sa ospital? Ang detalye po ng mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras sa Hermana Rosie Sarangaya, ganap na alas 4:27. Wala kasi akong kayang ibigay sa'yo, kundi Christmas card. Pero di bale, andito naman ako, di ba? Mas mahal mo ako kaysa sa Christmas card, di ba? Pero meron pa akong isang regalo sa'yo, ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? Said on Christmas morning and find my stockings filled with you. Merry Christmas, Sister L. Merry Christmas, Lakay. Merry Christmas, everyone. Ilang days before Christmas? 91 days. Wow, bilis ng Lakay, panahon. parang hindi ako masyadong na-excite. Ganon ba? Kasi ako yung mamimigay ng regalo. RH Break Time. Di ba sabi nga it is better to give than to receive. Ay, tama Ayan. ka naman dyan, Lakay. Kapag nagbigay ka, mas marami ang babalik sa'yo. Ayan. Samantala sa ating mga reports, unahin natin report mula sa Malacanang. Abay, pagbakla sa floating barrier ng China sa Bao de Masinloc. Abay, tiniyak ng Malacanang. Arrest number 14, Let Narciso, please come in, Miss Let. Lakay, kinundi na ng National Security Council ang paglalagay ng China Coast Guard ng floating barrier sa Bajo de Masinloc. Sa isang pahayag, tiniyak ni National Security Advisor Eduardo Anyo na gagawa ng aksyon ng pamahalaan para matanggal ang inilatag na boya at maprotektahan ang karapatan ng mga mangingisda sa lugar. Giit ni Anyo, ang ginawa ng China Coast karapatan ng mga Pinoy na nakapag 2016 arbitral ruling. Una rito, sinabi ng NSC na naiparating na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pangyayaring ito. Ayon kay Anyo, agad nilang ipinaalam sa Presidente ang lahat ng development sa West Philippine Sea, partikular sa mga lugar na nakapaligid sa Bajo de Masinloc at Ayungin Shoal.
para sa kauna-unahan sa Bay, Pilipinas. Let, abay kung talagang nasa loob ng exclusive economic zone, abay trespassing yan. Pwede nating alisin talaga yan. Oo, Lakay, yun nga yung sinasabi, may karapatan tayo na tanggalin yan dahil nga yan ay nasa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ayan, parang ano lang may pumasok lang sa bakuran mo na lumaylay na puno ng mangga. Bunga sanga ng mangga pala sa yun na yun. Okay, so anong sabi ng Pangulong Marcos? Hinihintay Lakay ng NSC yung magiging tugon ng presidente dito basta na iparating na nila, nagbigay sila ng report sa Pangulo, Lakay. Wow, dapat pag-isipang mabuti yan, ha? Baka mamaya mas mabigat ang repercussion, ha? Hindi natin alam kung paano... Lakay, kasi yun din yung isinasaalang-alang baka naman na maging sanhi ng tensyon. Huwag padalos-dalos, baka mamaya mas malupit ang ganti ni Xi Jinping. So, yun Lakay. Abangan natin kung maglalabas ng pahayag ang Malacanang o si Pangulong Marcos. Okay, maraming salamat, Ms. Let. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Ms. Let, dahil alam mo, maraming Marisol. Ayan. Mahirap yun Lakay kapag nagpapadala sa Marisol. Kaya huwag tayo papadala sa mga Marisol. Although naintindihan natin yung mga Marisol dahil grabe na ang pambubuli sa atin. Pero pag-aralan din mabuti. Kailangan be careful with your actions, sabi nga. At kaugnay ng balitang yan ni Ms. Leth, National Security Council gagawa ng mga hakbang para agad na maalis ang floating barrier ng China dyan sa Baho de Masinloc. Sino naman ang nagsabi niya na? RH8 Christian Manyo. Christian? Naputol? Gigolo. Babalikan natin si Christian Manyo. Eto mula sa Senado. Department of National Defense at Armed Forces. Dapat nang kumilos sa mga ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Ayon naman kay Senator Jinggoy Estrada. Arrest number 28, Raymond Adpas, please come in. Raymond. Mayor, marami ng opisyal ng pamahalaan ang naubusan ng pasensya sa mga ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Tinakaw nito ang paglalagay ng barrier sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal upang hindi makapasok ang mga Pilipinong mangingisda sa lugar. Ayon kay Senador Jingo Estrada na siya chairman ng Senate Committee on National Defense, kailangan ng kumilos ang Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines hinggil dito. Wala itong tinukoy na hakbang na maaaring gawin ng DND at PIT bilang tugon. Ngunit umaasa ang senador na anuman ang kanilang gawin ay may basbas ng Malacanang. Gihit ni Estrada, malinaw na sakop ng Pilipinas ang Baho de Masinloc at walang karapatan ng China na maglagay ng mga barrier dito. Sa ngayon ay nagpaplano umano ang kanyang committee na magsagawa ng inspection sa lugar kung papayagan ng Department of National Defense at ang Forces of the Philippines. Narito si Senador Jinggoy Estrada. Alam mo, we are losing patience already. I am losing patience. The Senate President is losing patience. We have to get our acts together. Maybe we can convince the executive or the Department of National Defense to take some action on it, or even our armed forces in the Philippines. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DPRH, ito si Raymond Adpas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Salamat, Raymond. Samantala, balikan natin ang report ni Christian Manyo, National Security Council gagawa ng mga hakbang para agad na maalis ang floating barrier ng China sa Baho de Masinloc. RH8, Christian Manyo. Christian? Nangyari kay Gigolo. Si Gigolo. Si Manang Milky. Si Manang Milky muna. Nako, ito pa rin Lakay. Usapang floating barriers ng China pa rin dyan sa Baho de Masinloc, maituturing na crime against humanity. Sino nagsabi niyan? Ating alamin sa report ni RH12, Milky Rignan. Manang Milky. Lakay at Sister L, food blockade ang ginagawa ng China sa West Philippine Sea at may tuturing itong crime against humanity. Laksyon to ni House Deputy Speaker Ralph Recto kay nilagay ng China na floating barrier sa Scarborough Shoal o Baho de Masinloc para mahadlangan ang mga Filipino fishermen na makapangisda. Ang kay Recto dahil sa pangharas ng China laban sa ating mga mangisda, lumalabas sa ang China
ang number one source. So pinagkukunan ng Pilipinas ng imported fish na nakaw lang naman sa ating karagatan. Tanong ni Recto, may tuturing ba ito ng mga balikbayan fish? Kinuli sa ating karagatan ng illegal, pero ibinibenta naman at ibinalik ng legal. Malinaw na ito malalang kaso ng fish migration. Sabi ni Recto, dahil sa inilagay na floating barrier, tinataya ng BIFAR na bumaba ng 7% ang kabuang produksyon ng isda sa Pilipinas. Gate Directo, ang ginagawa ng China ay isang malakas na suntok sa ating sikmura at dapat matigil na daw ang Hunger Games na ginagawa sa atin. Dapat baklasin sa lalong madaling panahon ng floating barriers dahil walang karapatan ng sinuman na maglagay ng istruktura sa ating exclusive economic zone. Para sa kauna-una sa Pilipinas, yes, okay. Parang pelikula lang, Hunger Games. Oo. Hunger Games daw lakay. At ang sabi, ang tawag ba yun, kasi hinaharang daw yung ating mga isda. Balikbayan fish ba ito pag binenta natin mula sa China? O kaya ay binili natin from China? Yun ang tanong ni Congressman Recto. Abay, kung gano'n pa nangyari, di harangin din natin yung pagbili nila ng mga pagkain sa Palawan. Walang kakain. Magutom kayo ngayon. Ala tayong kamalay-malay, yung palang pagkain ng mga Chinese sa West Philippine Sea, dun sa artificial yung island, galing Palawan. Diyan pala namimili sa Palawan. Ayan, truck. Dalawang truck ng ELF every Saturday o Sunday. Ang hilig pala niyan sa itlog, Manang Milky. 300 Ako, Elaine, baka naman papakyawin at mawala naman tayo ng itlog din. Pinapakyaw na nga Ayan. Pinapakyaw Manang Milk, tapos may patong pala kayo, no? 10%. Dinadagdagan ng, sila nagdadagdag ng 10%. Pinapatungan nila ng 10%. Kaya tuwan-tuwa rin mga negosyante sa Palawan yung suki nilang binibili ng mga supplies, pagkain. Pero ang dami na talagang atraso lakay ng China sa atin. Dapat aksyonan na rin. Ayan. At marami rin mga mambabatas natin ang talagang sang-ayon na baklasin na yung mga itinayo dyan na mga kung tawagin ay floating barriers. Diyan sa may area ng Scarborough. Siguro magparamdam din tayo ng tapang din, parang Vietnam. Ayan. Para may makaramdam ng sinda kahit konti. Huwag tayong masyadong, kasi nabulin na tayo, binabayaan lang natin. Nawili ang mga walang hiya. Maraming salamat, Manang Milky. Teka muna, anong sabi ni Congressman Ralph? Ay ba sa Department of Finance? Ayaw na lang. Ay ba gusto mag-senador Oo, baka babalik daw yata para sa midterm election. Abay, dalawa na yung lumiligaw sa kanya. Ayaw pa ayaw bumigay Ganun ba lakay? Dalawa? Ang taray ng mga intel nila kay Manang Milky. Mataray ang bubwit nila kay. Maraming salamat, Manang Milky. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Neil Crigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Milky mula sa Kamara. Standby, Alia Ecatlo de Fort. Ready na ba si Gigulo? Miss Alia? Wala? Wala lang kayo O di si Val Gonzales. Philippine National Police, wala pang impormasyon sa napabalita sa social media na ipinadeport daw ng Canadian Immigration si dating PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. Alamin na report mula kay Arrest number 5, Val Gonzales. Please come in, Val. Mayor at Sister L, inihayag ngayon ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jun Fajardo na wala silang impormasyon tungkol sa di umano ay pagharang ng Canadian Immigration kay dating PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. Sa pulong balitaan dito sa Campo Crame, sinabi ni Colonel Fajardo na ang Bureau of Immigration ang mas tamang ahensya na makakasagot tungkol dito. Aniya, hindi naman kasamang dating PNP Chief sa mga nakasuhan tungkol sa kontrobersyal na 990 kilos ng shabu na nakumpiska sa Maynila noong isang taon. Batay sa impormasyong nakuha ng DZRH News, September 17 nang magtungo si General Azurin sa Canada at matapos maharang sa airport doon ay 2 araw itong nanatili sa kustodiya ng Canadian Immigration bago eskortan pabalik ng Maynila. Sa panig naman ng Bureau of Immigration, hindi raw sila maring maglabas ng impormasyon tungkol sa travel record ni numan dahil ito ay protektado sa ilalim ng Republic Act 10173 o ang Data Privacy Act. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas. Pero Val, andito na si General Azurin, nasa Pilipinas na.
nandito na, Mayor. Dahil kung 17 naharang siya doon, 2 days ay 19, kinabukasan 20, batay sa impormasyon ay nakabalik na siya dito sa bumalik na siya rito sa Maynila, pero hindi siya nakalabas ng airport sa Canada. Ba, A to A, airport to airport? Correct, pero dagdag ko na lang din na, Mayor, dahil mula nang mag-retire itong si General Azurin, ay pabalik-balik siya sa Canada dahil yung kanyang mga anak ay doon na naninirahan. Oh, yun naman pala Ayan na. Kung pabalik-balik na siya doon, bakit hinarang pa siya? Ang impormasyon, yun nga yung gusto naming malaman, Mayor, pero ang impormasyon ay may kinalaman daw doon sa dala-dala niyang pera. Yung lumalabas na ayaw namang sagutin din ng Bureau of Immigration dahil mari naman silang kumuha ng impormasyon dun sa kanilang counterpart sa Canada, pero ayaw na nila daw panghimasukan dahil meron daw dating naglabas na mga impormasyon ay natanggal sa kanyang trabaho dun sa Bureau of Immigration dahil umiiral yung Republic Act 10173. Ito yung Data Privacy Act, kaya hindi raw sila maring magbigay ng impormasyon tungkol dito. Maliban na lamang kung itong mismong si General Azurin ang siyang magbibigay ng impormasyon kung bakit siya, kung ano yung dahilan, kung bakit siya hinarang doon sa Canadian Airport at hanggang immigration lamang siya ay pinabalik na dito sa ating bansa. Yung dalang pera, kinumpis ka ba o isinuli sa kanya? Actually, Mayor, yun lang yung sinasabi, tungkol lang daw dun sa dala-dala niya. Pero yung kumpirmasyon tungkol dyan, kung totoo, ay hindi pa makumpirma dahil maging ang PFP, ang ahensyang pinanggalingan ni General Azurin, ay wala raw silang impormasyong natatanggap tungkol dito. Hindi ba na-declare yung pera? Di ba sa immigration, pagka nag-abroad ka, may finipila pang ka doon kung tinatanong kung may dala kang pera. Kasi may limit yung dinadalang pera sa abroad o kaya pagpasok dito. Correct. Dahil sa pagkakalam ko, Mayor, $10,000 lang yung pwede mong legal na madala saan man papalik o palabas ng ating bansa. Naalala ko tuloy, Mayor, yung kwento noon, yung mga Euro Generals na yung dala-dala nila. Kaya Saka si General Carlos Garcia, yung misis niya, di ba? Tsaka yung anak? Correct, dahil nga siya ay nakatulan tungkol dyan dahil doon nagsimula yung mga impormasyong nakalap na ng Anti-Money Laundering Council, kaya siya ay nasentensyahan hanggang doon sa Korte Suprema. Kasi ako nagkakamali, umabot hanggang doon tayo. Maraming salamat, Val. Mula rito sa Campo Crame, napamayat siya ay umuulam doon. Na mula pa kaninang... Saan? Quezon City sa Crame? Quezon City, Allah. May nag-uulam doon. Kaninang bago magtanghali hanggang alas 12:30, Mayor, malakas yung pag-ulan na naranasan dito sa Quezon City. At yung pinahanong araw ng Sabado, dyan sa malapit sa Gate 3 at sa northbound ng Campo Aguinaldo, ay binahana naman. At kung nagtagal-tagal yung ulan, mukhang aabutin na naman yung dilubyong nangyari noong nakalang araw ng Sabado, kung saan naharang o hindi makadaan yung maraming pilang na mga sasakyan na galing ng southern part ng Metro Manila papunta ng norte. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, Val Gonzales, back to you, Mayor. Maraming salamat, Val Gonzales, mula sa Campo Crame. Babalikan po natin lang pang mga reports. Standby, Christian Manyo. Antabayan po ang balita mabigan tungkol sa isang diplomat ng Amerika. Nakasagasa ng rider sa tapat ng embahada sa Roas Boulevard. Patay! Hinuli ba yung diplomat? Ano ba yan pagka nakasagasa isang diplomat, Yusek Dododulay? Ito ba ay kasama sa kanilang immunity yung yung lakay. Hindi pwedeng arestuhin? Oo. Ano nga term doon? May term doon lakay immunity. Ayan. Part ba ng kanilang immunity pagka ganito? Babalikan po natin ang detalyang balitang yan, pero batiin muna natin si Boy Panday. Happy birthday, Senator Boy Panday Bong Revilla. Akala ko naman sino si Panday.
Kilala mo kasi Boy Agimat eh. Agimat siya. Tsaka, Oo. di ba siya din si Captain... Oo nga, ano. Di ba nag-captain din siya? Captain, ano yun? Captain Barbell? Ano ba term doon? Hindi, mayroon yun lakay lumang movie na kasi. Ganun ba yan? I-research ko nga. Akala ko Boy Anito Lance yan. Si Bong Revilla yan lakay, di ba? O Senator Bong Revilla. Happy birthday, Senator Bong Revilla. By balita Captain Barbell lakay. Nag-Captain Barbell siya. Captain Barbell siya. Akala ko si Dolphy ang Captain Barbell. Ayan. Nag-Captain Barbell din siya lakay. Marami na kasi yung ano lakay eh. Marami ng beses ginawa. Anyway, happy birthday, Senator Bong Revilla. Ayan. At imbitado ba ang anak ti Batak, ha? Dahil mukhang bongga ang handaan dyan sa Okada mamaya. Oo, mamaya pala. Yes. Gogora ka ba lakay? Invited ka ba? Wala akong parang hindi ka naman... Wala akong Amerikana parang kasi... hindi ka ready eh. Kasi nakakailan doon, naka-Amerikana eh. Ay, gano'n. Okay. Black suit or white suit, ha? With tie. Ayan. Taray, may motif. At bawal magdala ng regalo. Ayan. Cash lang. Pera lang. Ayun. Pero for ano naman, di ba? For a cause naman. Yes, para sa kanyang mga underprivileged scholars. Happy birthday din kay Kuyang Didi Gonzales o Kuyang Didi, happy birthday. Kuyang Rico Merioles. At ganoon din si Mr. Ray Carpio. At happy birthday pa kay Kuyang Lee Japana o si Romel City Ambassador, ha? Romel City ng United Auctioneers, Grace Vera Sansano at Jundi Makutak, bukas yan. At kay Boy Badajos mula sa C4 Golf Club. Oras, Sister L. It's 4:53. Sa detalye pa rin ating mga balita. Oy, maraming salamat Mr. Michael Ismaygay, ating business correspondent. Ang palitan ng dollar ngayon, Sister L. Magkano lakay? Abay, 56 pesos and 78 centavos. Ba? Dapat pala tumataas ba? Oo, tumataas. Lumalakas ang dollar. Lumalakas ang dollar. Samantala, patay isang rider na masagasaan ng truck sa southbound lane ng Ross Boulevard at TM Calao Avenue, Ermita, Manila kanina. Inilala ng pulisya ang namatay na si Dominador Odon. Haba ang suspect naman ay ang truck driver na si Globert Abad. Sa investigasyon, binabagtas ng motorsiklo at truck ang kalsada na biglang magkabanggaan. Ang dalawa, abay siguro nasagi, hindi banggaan. Ayan. Dahil dito ay nasagasaan ng truck ang rider na agad nitong ikinamatay. Pero isang oras bago ang aksidente ay nasagasaan naman at namatay din ang isa pang motorcycle rider sa tapat naman ng US Embassy. At ang nakasagasa ay isang kano, isang American diplomat. Walang ibinigay na detalye kung sino itong American diplomat at kung sino ang kanyang nasagasaan at kung ano ang ginawa ng Embahada ng Amerika. Pero ito lang kayo, meron tayong pangalan, kinilala nandiyan na ba? Kinilala ni Police Major Anthony Orgado yung ng Manila Police District, yung biktima na si Ralph Jorev Doble, Ralph Doble. Oo, lakay ng Navotas, taga Navotas. At ang yun namang Diplomat. US diplomat ay si C. Wright Lauren Curry. C. Wright Lauren Curry. Ano spelling yung C niya? Yung C as in C dagat, Wright W-R-I-H-G-T. Oh, C. Wright Lauren Curry. Oh, Curry. Aba. Siya ay opisyal mula dyan sa US Embassy. Baka Lauren ang first name niya. Ayan. C. Wright Lauren Curry. Oh. Parang yung last name niya talaga yung Curry. As in curry. As in chicken curry. Hindi naman, curry. Literal na curry. K-A-R-I. Curry. Parang kari-kari. Ayan. Sila kayo talaga. Pero yan ay iniimbestigahan pala ginawa? Ayan, sinagot ba yung ano? Wala pang nakalagay dito lakay kung ano yung naging aksyon ng US Embassy. Pero yung palang ang nilabas nila, yung pangalan. At ito ay galing naman sa Manila Police District Traffic Enforcement Unit. Wow, kakalungkot na.
Showbiz, Sister L. Abaha, eto na yung tinatanong mo kung ano bang pinagsasabi nito ni Joey De Leon. Ako, Aliyah, bakit nga ba siya nabatikos matapos niyang banggitin yung lubid joke niya sa programa nila, ang ating Showbiz Queen. Aliyah, ikatlo, Aliyah. Sentro na naman ng usap-usapan sa social media si Joey De Leon matapos mag-joke sa kanilang segment sa EAP noong Sabado. Sa naturang episode kung saan kailangan ng contestant na magbigay ng 5 bagay na sinasabit sa leeg, natapos ang 1 oras na isa lang ang nasagot nito. Saka naman biglang bumanat si Joey na nakalimutan daw banggitin ng contestant ang lubid. Inula ng batikos ang noontime host mula sa mga netizens, lalong-lalo na sa mga mental health advocates dahil sa pagiging insensitibo umano sa usaping suicide. Sakto rin lakay at Sister L na ginugunita ngayong Setyembre ang Suicide Prevention Awareness Month. Oh, meron palang ganyan? Suicide Prevention Month? Yes, lakay. Tama ka dyan. Samantala naglabas na rin ng pahayag ang MTRCB at sinabing i-review nila ang mga reklamo laban sa noontime show. Wala pa namang komento o pahayag ang veteran comedian host at ang kampo ng Itbulaga tungkol sa issue. Kung matatandaan natin o lakay at Sister El, hindi itong first time na na-call out sa social media ang si Joey De Leon tungkol sa mental health dahil noong 2017, kung matatandaan natin, sinabi niya na gawa-gawa lang daw ang depression. Kaya nabatikos din siya dahil sa komento niyang yon. Para sa Break Time Showbiz, ito si Aliyah Ikatlo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Miss Aliyah Ikatlo IV. Kaya ingat din at ingatan mo yung puso. Ayan, ikaw din, Sister L. Take good care of your health. Syempre naman, lakay. Kung ayaw mo magkaroon ng pusong baboy. Ayan. Pusong baboy? Bakit? Alam mo pa na sa Amerika pala, Sister L. Dahil sa shortage ng human organs ngayon. Yes. Abay, pati puso ng baboy ginagamit na rin sa tao. Alam mo ba, Lakay, hindi ko alam kung same ba ng country, pero na-try, parang may ibang bansa na nag-try niyan, pero hindi din daw tumagal yung buhay. Ganun ba? Eto dalawa na yung nagkaroon ng ang tawag nito tumanggap yung ng pig to human heart transplant. Abay, dalawa na yung pasyenteng nabuhay dahil sa sinalina ng puso ng baboy, Sister Ella. Pero paano kaya yun? Pusong baboy kaya yun? Kasi hindi ko maalala kung anong country yun, pero may nabasa din ako niyan, Lakay. It's an online article na nung sinalin sa kanya, nabuhay naman siya, pero parang later hindi tumagal, namatay din. Eto ang second patient na nabuhay ay si Lawrence Fawcett. Siya ay inoperahan doon sa Maryland School of Medicine, US of A. Ayan. Kaya kinakapos pala sa bagay. O nga, saka naman pusong, kuha ng pusong idodonate. Yung mga namamatay. Kaya ingat-ingat po tayo. Ingatan ng heart. Yes. Take good care of your heart. Magandang hapon. Nakikinig na sila sa atin, ha? Ang mga seminarians, ayan. Ang mga faculty at seminarians ng St. Paul's Theological Seminary, ha? Abay, saan ito, Bishop Ephraim Fautagana, ha? Sa may Jordan, ha? Jordan Guimaras. Ayan. Akala ko naman totoo nasa Jordan na kay. Mukhang may bayan bang Jordan sa Guimaras? Ayan, dun daw sa Bugnay, Jordan Guimaras. Maulan, sabi ni Bishop Ephraim Fautagana. Ayan, sa mga seminarians dyan, yung mga nagbabalak gusto maging pare, magandang hapon po sa inyo. Hello. At yan na po ang kabuuan nating palatuntunang bakit ka tumatawa, Lakay? Ito may reaction si Dr. Ruel Aguila. Ayan. Baka daw ay naman congressman ng ganyan, Dr. Ruel Aguila, ha? Baka din mga congressman may pusong baboy. Dahil sa pork barrel, gano'n. Kaya talaga, ha? Parang gusto ko bagitin pusong hayop. Kasi hayop naman talaga yung baboy, di ba? Animal. Ayan, hindi lang bayang. Ayan, pork na. Ayan.
Ayaw naman kaibigan nating congressman ng ganyan na. At ayan, nakabuhan natin palatuntuan ng break time. Ako po si Deo Macalma. Minus Miss Thea Petro Corpus, Sister Elpo, Elaine Apit. Mga balansyadong balita, susunod na Chairman of the Board, Henry Or at Miss O, Karen O. Yong. Bye-bye. Stay safe.